One, malaking problema sa pier sa Maynila ngayon at nakakatambakan ng mga container van doon. Kaya naman yung mga bagong kargamento na ipapasok sa ating bansa ay hindi na maibaba dahil sa kakulangan ng espasyo. Narito pong pagtutok ni Maki Pulido. Sa mga pier ng Maynila. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, nagsimula ang paglobo ng bilang ng container van sa pier noong Pebrero nang magpatupad ng truck ban ang city government ng Maynila. Ang bilang ng mga container van umabot pa nga sa 135,000 itong Mayo. Sabi ng PPA, nagsimula naman na raw bumaba ito nang magpatupad ng 24-hour express lane para sa mga truck ang Maynila. Pero sa ngayon, nasa 70,000 container vans pa rin ang nakatambak sa mga pier. Kaya't halos wala nang lulugaran para sa mga bagong kargamentong papasok o palabas ng bansa. Dahil dito, apektado na rin daw ang kita ng Bureau of Customs. Our collections in the two Manila ports are definitely lower than what they would be kung wala tayong congestion problem. We don't know the exact volume of the shipments that haven't been able to come in. Apektado man ang revenue collection, sabi ni Customs Commissioner John Sevilla, taga-kolekta lang sila ng buwis kaya't di nila papel na ayusin ang port congestion. Please understand, it is not Customs' role to fix port congestion. It is not Customs' role to fix port congestion. I want to repeat that. Okay? We are clearing as efficiently as we can. Pero sa website ng Department of Finance, isa sa mga nakalistang hakbang para maayos ang port congestion ay pangungumpiska ng Bureau of Customs ng mga overstaying na cargo container. Ito'y para rin mapabilis ang pagpasok at paglabas ng mga kargamento. Bukas ang opisina ng Customs at Philippine Economic Zone Authority o PEZA kahit weekend. At para maibsan ang kakulangan sa espasyo, pinag-aaralan na rin ang paggamit ng Batangas at Subic ports. Dati pang sinabi ng mga negosyante na dahil umaabot ng siyam-siyam bago makalabas ng bansa mga produkto, apektado na ang export industry. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.